Yamaha MT-03, ang semi-big bike na mayroong muscular design. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklong ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! At para naman po sa mga kababayan natin na naghahanap ng semi-big bike, highly recommend po itong kanilang Yamaha MT-03 dahil talagang napaka-bulky ng kanyang dating at napakabangis nitong kanyang headlight design. Dito sa harap, very pointed yung pagkakayari. Nagkaroon naman siya rito ng dalawang LED lights na parang nagsisilbing kanyang nanlilisik na mga mata. At sa ibaba naman, mayroon po siya ritong projector lights. Well, naka-emboss yan. Asahan natin mga KLM, nakakapagbigay yan ng high visibility dahil talagang maliwanag ang buga ng ilaw nitong kanyang main light dito sa may harapan. And then napaka-sharp nung kanyang mga edges, no? Talagang in more detailed, napakaganda yung kanyang pagkakadesenyo. Dito naman po sa bandang itaas, nagkaroon naman siya rito ng little visor, no? Built-in naman po ito, and then matte black yung color. At nandirito naman po yung positioning ng kanyang turn signals, napakahaba rin, LED na rin po yung kanyang ginagamit. Ang kagandahan naman yan, more visible dahil nga po nandyan sa may bandang itaas. Pag-usapan naman natin itong kanyang front suspension dahil ito po ay equipped with inverted telescopic fork. Glossy black naman po yung color na nilagay nila rito. At ito po ay pang-endurance kaya talagang asahan natin na napakaganda ng kanyang bouncing performance. Gray naman po yung kulay nitong kanyang front fender. May nakalagay naman po rito na Yamaha in black color na decal. Anyway mga KLM, ito po palang ating Yamaha MT-03 ay equipped na po siya ng dual channel ABS, which is mayroon na po siya rito sa harap hanggang dun sa likod. Well, ang advantage naman yan mga KLM, kapag ating pinihit itong ating front brake, hindi po maglalak ang ating mga preno dito sa harapan hanggang dun sa likuran. So ang mangyayari niyan, mapre-prevent po natin na mag-slide itong ating scooter or masemplang. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. Well, dito naman po sa kanyang single rotor disc brake, equipped po ito ng rounded shape along with 2-pot caliper na matte black. At very attractive itong kanyang cast iron, ito pong kanyang mags dahil cyan color, no? Talagang napakalamig sa ating mga paningin. And then wide design naman po yung kanyang pagkakayari. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 70/17 at ang kanya naman pong stock tires pang city riding condition. At pag-usapan naman natin itong kanyang fully digital meter panel. Napakalaki rin ng kanyang screen display. Mayroon naman po itong mga button selector dito po sa bandang ibaba. At nandirito naman po yung kanyang mga turn signals indicator sa magkabila. Pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. At ito pong kanyang handlebar is naked, and then yung color niya naman po is silver na parang metallic. Pagdating naman po rito sa kanyang mga button, meron na po siya ritong passing light, high beam and low beam, horn, and then ang kanyang turn signal selector. Nandirito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman, mayroon po siyang engine kill switch na kung saan ay pwede nating i-turn off yung engine kapag nagkaroon ng error. And then included na rin po pala rito yung kanyang electric starter. At sa ibaba naman, mayroon po siya ritong hazard. Nandirito naman po itong kanyang front brake. At itong kanya naman pong stock na side mirror, dahon type, no? Maganda na rin po itong kanyang stock na side mirror. At mapunta naman tayo rito sa kanyang napaka-bulky at napakalaking fuel tank. Anyway mga KLM, ito po pala ay mayroong 14 liters na fuel tank capacity. Napakaganda, no? Talagang masasabi nating very bulky at talagang belly muscular yung kanyang pagkakadesign. Dito po sa gitna, nagkaroon po siya rito ng Dark Side of Japan na cyan color na sticker. At ito naman pong kanyang fuel tip is two-tone color combination, gray and then along with rounded na silver. And then pag ating sinilip, ito pong kanyang fuel tank cover, nagkaroon po siya rito ng naka-emboss na part, nagkaroon ng partition dahil mayroon po siya ritong butas. Sharp yung edges. May nakalagay naman po rito sa gitna na Yamaha logo. Nagkaroon po siya rito ng decal na cyan color along with orange at may nakalagay naman po rito na model name na MT-03 in black color. Minimal decal lang naman mga KLM pero napakabangis ng kanyang dating. At dito naman po sa ibaba, nagkaroon po siya rito ng radiator cover na plastic. So matte black naman po yung kanyang color.
At ang kagandahan po na itong ating Yamaha MT-03 ay equipped na po siya ng liquid cooling system na kung saan ay pwede po natin siyang ibabad sa biyahe maghapon magdamag. Kaya talagang ideal siya for long rides purposes dahil nga po ito ay naka-liquid cooling system na. And then ito po ay naka-FI na rin, which is fuel injected yung kanyang engine. Although mataas na po yung kanyang displacement pero matipid pa rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang engine design, which is yung kanya naman pong engine cover is matte black yung color. Ganon din naman po yung color nitong kanyang sprocket cover. At nagkaroon po siya rito ng engine extension cover. Napakatulis, no? Sharp yung edges, nagkaroon pa ng butas rito. So ang ganda rin ng kanyang pagkakayari. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Nagkaroon ng two-tone color combination, gray and then matte black. At napakaganda rin itong kanyang metal frame, no? May rounded shape rito and then talagang masasabi natin very durable yan. Kaya asahan natin na talagang matibay. Dito naman po sa bandang ibaba, nandirito naman po itong kanyang shifter. At ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Ito naman po yung kanyang side stand. At ang model po na ito ay wala po siyang center stand. At aluminum naman po yung kanilang nilagay para sa ating footstep, para naman po sa ating rider. Ganon din po itong ating pillion step para sa ating back rider. Not fadable yung color. And then yung kanyang brace is durable na cast iron. Mapunta naman tayo rito sa bandang ibaba. Matte black naman po yung color nitong kanyang chain protector at napakalapad at talagang napakakapal nitong kanyang swing arm. Masasabi natin na talagang matibay itong kanyang pagkakayari. Silipin naman natin itong kanyang single monoshock absorber. So coil spring naman na ginamit is glossy black. Ang kagandahan niyan mga ka-LM, since nasa center yung kanyang position, nandyan din po yung center of gravity, which is accurate po yung kanyang bouncing performance na kayang ihatid. Kaya asahan natin talagang very comfortable ito sakyan. Mapunta naman tayo rito sa kanyang upper part, side cover. May makikita tayo rito na susian na kung saan ay pwede nating buksan itong kanyang upper part na upuan. Mayroon namang maliit na compartment dyan na kung saan ay pwede nating paglagyan ng mga papers. Dito naman sa bandang itaas, nagkaroon po siya dito ng decal na orange. And then cyan color, may nakalagay naman po rito na Yamaha in black color. Minimal lang naman po yung kanyang decal. Ang ganda rin nitong design nitong kanyang upuan, no? Nagkaroon ng partition dito sa gitna. Talagang ganyan po yung pagkakadesenyo ng mga big bike. Talagang medyo mas mataas yung ating upuan ng angkas. Nagkaroon pa siya ng belt dito na kung saan ay pwedeng paghawakan ng ating mga back rider. Yung comfortability nandirito kasi nga malambot po itong kanyang upuan. Yung stitches, premium yung dating. At silipin naman natin itong kanyang tail light. Very pointed din yung pagkakadesign. Dito po sa ibabaw nagkaroon po siya ng Yamaha logo na silver. And then nandirito naman po itong kanyang main light para sa kanyang tail light. And then ito pong kanyang extension fender dito, itong kanyang rear fender, ito na rin po yung nagsisilbing kanyang plate holder. Mayroon naman pong light reflector sa gitna at mayroon na din po itong plate light. At nandirito po itong kanyang mahahaba na LED na turn signals. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang single rotor disc brake, rounded shape yung kanyang design. And then matte black yung color nitong kanyang single pot caliper. At yung kanya naman pong mags, very attractive gaya ng sabi ko sa inyo kanina dahil nga yung kanyang color is cyan. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likuran, ito po ay merong 140/70/17. Napakakapal po nitong kanyang rear tiles at tubeless na po yan. And then ang kagandahan naman yan, pag makapal po yung inyong rear wheels ay nakakapagbigay po yan ng additional na stability in any road condition. At maganda rin itong kanyang stock pipe mga ka-LM. Nagkaroon ng two-tone color combination. So yung kanyang tip is silver. Matte black naman itong kanyang pipe. And then nagkaroon po siya rito ng heat protection guard. At nandirito naman po itong kanyang foot brake. At ang atin pong Yamaha MT-03 ay meron pong 780mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is around 5'6" in height. At kitang-kita naman natin, no, lapat na lapat yung ating foot into the ground. Kaya masasabi kong very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Lalong-lalo na highly recommended din to mga ka-LM para sa mga 5 flat and above. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Yamaha MT-03 ay meron pong 321 cubic centimeter engine displacement. Naka 4-stroke dual overhead cam inline 2-cylinder. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 30.9 kW at 10,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 29.6 Nm at 9,000 RPM.
At may bigat naman po itong 168 kilograms. At ang presyo po ng ating Yamaha MT-03 ay nagkakahalaga po ng 285,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 76,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 11,206 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha MT-03 ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Ribson Guansun Group. Dito po yan sa Dagupan City, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.